Inalis ang bal-araw ng buto. Hawak ang setro ng muling pagsilang sa kamay. Malaking halaga ng kidlat ang tumama sa katawan. Ang napakalaking pinsala ay mabilis na nailipat sa leiyo ng mga patay. Walang tigil na gumagamot ang general na necromancer. Bago mamatay ang lahat ng kalansay, si Lin Moyu ay hindi makakatanggap ng anumang pinsala. Malawak ang sakop ng bagyo ng hangin. Napakarami ng kidlat ng muling pagsilang, mas marami kaysa sa mga nauna. Nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 2 milyon, nakatanggap ng kidlat ng muling pagsilang. Karanasan dagdag 2 milyon, maraming kidlat ang tumama sa katawan. Mabilis na tumaas ang karanasan. Sa loob lamang ng 30 segundo, naglabas ng liwanag si Lin Moyu, umangat siya ng lebel. Sa gitna ng pag-angat ng lebel, ang agos ng init sa kanyang katawan ay muling lumagpas sa sukdulan, sumugod papasok sa setro ng muling pagsilang. Naglabas ng kumikinang na liwanag ang setro ng muling pagsilang. Ang huling bitak, ganap na naglaho. Ang buong katawan ng setro ay agad na nagliyab sa maningning na liwanag, nagliliwanag sa lahat ng dako. Sa gitna ng puting liwanag, naramdaman ni Lin Moyu ang saganang lakas ng buhay, ito ang hininga ng buhay. Setro ng muling pagsilang, hindi kumpleto, maaaring gamitin ang puso ng buhay para ayusin. Ang teknik sa pagmamanman ay nagbigay lamang ng ganitong impormasyon. Hindi sinabi kung ano ang itsura ng puso, saan ito hahanapin. Hindi pa rin magamit? Ano ba talagang klaseng sandata ang setro ng muling pagsilang, naisip ni Lin Moyu. Boom! Muling bumagsak ang kidlat, ngunit sa pagkakataong ito, ang target nila ay hindi si Lin Moyu, kundi ang setro ng muling pagsilang sa kamay ni Lin Moyu. Wala nang gaanong kidlat sa bagyo. Naayos na ang setro ng muling pagsilang. Ang lahat ng natitirang kidlat ay tumama sa setro ng muling pagsilang. Ang setro ng muling pagsilang ay palakas ng palakas ang liwanag. Maya-maya lang, sunod-sunod na pagyanig ng espasyo ang samalubong. Sa harap ni Lin Moyu, isang maningning na pintuan ang lumitaw. Lihim na lugar? Nagulat si Lin Moyu. Hindi niya inaasahan na ang setro ng muling pagsilang ay magbubukas ng pintuan patungo sa isang lihim na lugar. Ang pintuan ng lihim na lugar ay nakatago sa loob ng bagyo, hindi makikita sa labas. Natapos na ang oras ng mga pakpak ng kidlat. Nahulog si Lin Moyu. Sa sandaling ito, ang buong katawan niya ay nagliliwanag pa rin, ang liwanag ng pag-angat ng lebel ay hindi pa ganap na nawawala. Ngumiti si Dong Fang Jiao. Binabati kita. Umangat ka na naman ng lebel. Sagot ni Lin Moyu. Swerte lang. Isang buwan na sa mundo ng pagkabulok. Sa loob ng isang buwan, 2 beses siyang umangat ng lebel. Sa totoo lang, hindi ito maituturing na mabilis. Naalala niya ang kanyang kapatid na babae. Ano na kayang lebel niya ngayon? Alam ni Lin Moyu na kung hindi siya napadpad sa mundo ng pagkabulok, kung nakahanap siya ng angkop na piitan sa bulwagan ng piitan para mag-level up, malamang ay nasa level 45 na siya ngayon, o baka higit pa. Nagtanong si Dong Fang Jiao, paano na yung mga kalansay, na Nolason, nag-isip sandali si Lin Moyu, ngunit wala siyang maisip na paraan. Kailangan na lang silang i-dismiss. Walang paraan para gamutin ang laso ng nabubulok na bangkay. Ang tanging paraan ay i-dismiss ang mga kalansay at magpatawag muli. Hindi rin inaasahan ni Lin Moyu na matapos niyang makuha ang talentong komprehensibo at pagkakaugnay, darating ang araw na kusa niyang i-dismiss ang kanyang mga summon. Naintindihan din niya, walang perpektong kakayahan o talento, laging may kahinaan. Isang kilos ng isip, ang 427 na kalansay na mandirigmang berserker na may laso ng nabubulok na bangkay ay sabay-sabay na naglaho. Ang laso ng nabubulok na bangkay ay mabilis ding naglaho. Nagsimulang magpatawag si Lin Moyu ng mga kalansay isa-isa. Eksaktong level 42 na siya. Muling nabuo ng kumpleto ang leiyo ng mga patay. Ang espasyo ng pagpapatawag ay muling nadagdagan ng 30 puwang, umabot sa 660 puwang. Ang general na necromancer ay naging 22 na rin. Maaari nang bumuo ng 22 grupo ng leiyo ng mga patay. Bawat grupo ay may 660 kalansay, pantay na nahati ang 3 uri. Ang kabuuang bilang ng mga kalansay ay umabot na sa 14,520. Muling lumakas ang leiyo ng mga patay. Mabuti na lang at walang hanggan na ang kanyang espiritu ngayon. Napakabilis magpatawag ng mga kalansay si Lin Moyu. Mahigit kalahating oras lamang, kumpleto nang napunan ang mga kalansay. Matapos bawiin ang leiyo ng mga patay, sinulyapan ni Lin Moyu ang bagyo. Naramdaman niyang naroon pa rin ang pintuan ng lihim na lugar.
Dadalhin kita sa isang lugar, sabi ni Lin Moyu. Nagulat si Dongfang Zhao. Sa isang lugar? Nasa mundo ng pagkabulok tayo, saan pa tayo pupunta? Sa langit. Hindi na hinintay ni Dongfang Zhao na makasagot, hinawakan na siya ni Lin Moyu sa kamay. Lumadlad ang mga pakpak ng kidlat. Agad silang lumipad patungo sa langit. May karanasan na sa paglipad si Dongfang Zhao. Hindi siya natakot, ngunit ang kamay niyang hawak ni Lin Moyu, na mula ang kanyang magandang mukha, medyo nailang. Napakabilis ng mga pakpak ng kidlat. Sa isang iglap, nakapasok na sila sa gitna ng bagyo. Nang makita ang pintuan ng lihim na lugar, labis na nagulat si Dongfang Zhao. Lihim na lugar, dito? Paanong magkakaroon ng lihim na lugar? Hindi nagpaliwanag si Lin Moyu, dinala niya si Dongfang Zhao papasok. Sa isang iglap, naisip ni Lin Moyu, ano kaya ang nasa likod ng lihim na lugar? Mapanganib ba? Kahit gaano pa kasama, mas masama pa kaya sa mundo ng pagkabulok? Ngayon, sa lugar ng level 6 na po, kaya pa niya. Paano na sa mga mas mataas na antas na lugar? Kung makaharap siya ng nabubulok na bangkay na lampas sa level 70, level 80, o kahit nabubulok na bangkay na antas Diyos. Bagaman may tiwala sa sarili si Lin Moyu, hindi siya mayabang. Bagaman hindi sinabi ni Dongfang Zhao kung may nabubulok na bangkay na antas Diyos sa mundo ng pagkabulok, sa pamamagitan ng pagsusuri, ang conclusion ni Lin Moyu ay mayroon. Kung hindi, hindi babantayan ng pamilyang Dongfang ang lugar na ito. Kung walang nabubulok na bangkay na antas Diyos dito, ilang eksperto lang sa antas Diyos ang kailangan para siguradong malilinis ang mundo ng pagkabulok. Siya mismo ay walang paraan para puksain ang mga nabubulok na bangkay, ang mga eksperto sa antas Diyos ay tiyak na may paraan. Bukod dito, ang laso ng nabubulok na bangkay ng boss kanina ay nagpaintindi rin kay Lin Moyu ng isang bagay, mababa pa rin ang kanyang level. Bagaman malakas ang kanyang mga kakayahan, masyadong mataas ang antas ng laso ng nabubulok na bangkay, kaya wala pa rin siyang magawa. Matapos mag-isip ng mabuti, nagpa siya si Lin Moyu na pumasok sa lihim na lugar. Kahit gaano pa kasama, hindi ito magiging mas masama kaysa sa mundo ng pagkabulok. Mainit na sikat ng araw, huni ng mga ibon, halimuyak ng mga bulaklak. Ang mundo sa harap nila ay maliwanag, mainit, at puno ng buhay. Biglang mula sa madilim, mabaho, malungkot, malamig, puno ng kamatayan, at walang buhay na mundo ng pagkabulok, napasok sila sa isang ganap na naiibang mundo. Medyo hindi makapag-adjust sina Lin Moyu at Dongfang Zhao. Masyadong nakakasilaw ang liwanag, hindi maimulat ni Dongfang Zhao ang kanyang mga mata. Unti-unting naka-adjust si Lin Moyu. Kusang lumitaw ang setro ng muling pagsilang, naglalabas ng maningning na liwanag. Ang liwanag nito ay humalo sa maningning na liwanag sa lihim na lugar. Nagpakawala ang setro ng muling pagsilang ng isang sinag ng puting liwanag na puno ng lakas ng buhay, tumutudla patungo sa malayo. Biglang naintindihan ni Lin Moyu, gusto siyang papuntahin doon. Ginagabayan siya ng setro ng muling pagsilang. Sa wakas ay naka-adjust na rin si Dongfang Zhao, puno ng pagtataka ang mukha. Nasaan ito? Tumingin si Lin Moyu sa paligid. Ang lihim na lugar ay puno ng mga bulaklak, damo, at puno, parang isang hardin. Sa himpapawid, may isang maliit na araw, nagbibigay ng enerhiya sa buong hardin. Ginamit ni Lin Moyu ang teknik sa pagmamanman sa maliit na araw. Umihip ang hangin dala ng teknik sa pagmamanman, dumaan ang mata sa hardin. Lihim na lugar ng muling pagsilang ang resulta ng teknik sa pagmamanman ay 4 na salita lamang, napakaikli. Kidlat ng muling pagsilang, setro ng muling pagsilang, lihim na lugar ng muling pagsilang, 3 bagay na may malapit na kaugnayan sa isa't isa, pumukaw sa kuryosidad ni Lin Moyu. Gamaya rin si Dongfang Zhao, ginamit din ang teknik sa pagmamanman, nalaman na ang lugar na ito ay tinatawag na lihim na lugar ng muling pagsilang. Tara na, may kaunti pang oras ang mga pakpak ng kidlat. Gustong lumipad ni Lin Moyu pasulong. Ngunit biglang bumigat ang kanyang buong katawan, hindi makalipad pataas. Bigla niyang napagtanto, bawal lumipad dito. Hindi pinahihintulutang lumipad. Kung gayon, maglakad na lang tayo. Tumuntong sa malambot na damo, huminga ng sariwang hangin. Nagpakita ng kasiyahan si Dongfang Zhao. Mas sariwa ang hangin dito, mas mabuti kaysa sa mundo ng pagkabulok ng maraming beses. Ang hangin sa mundo ng pagkabulok ay parang basurahan na maraming taon nang hindi nalilinis, parehong mabaho at maasim. Natural na hindi ito maihahambing dito. May maliliit na insekto na gumagapang sa hardin, gumagawa ng mahihinang tunog. Sa unahan, may tunog ng umaagos na tubig.
Sa likod ng hardin, may isang lawa. Malinaw ang tubig sa lawa, masayang lumalangoy ang mga isda. Sa langit, mga kawan ng ibon ang lumilipad. Lahat dito ay puno ng buhay. Sinundan nila ang gabay ng setro ng muling pagsilang, tinawid ang hardin, dumaan sa isang maliit na kagubatan, at sa wakas ay nakakita ng isang mansyon. Ang mansyon ay nasa gitna ng kakahuyan, napapalibutan ng maliit na tulay at umaagos na tubig, parang isang paraiso. Naiiba sa paraiso ng lihim na lugar ng banal na kahulugan. Ang lihim na lugar ng banal na kahulugan ay mas simple, may lasa ng ordinaryong buhay. Ngunit ang lugar na ito, hindi mukhang tirahan ng tao. Hindi alam ni Linmo kung bakit niya ito naramdaman. Napapalibutan ng umaagos na tubig, ang mansyon ay parang isang hiwalay na isla, konektado sa labas na mundo sa pamamagitan ng isang maliit na tulay. Aray! Biglang sumigaw si Dong Fang Jiao. Lumingon si Lin Moyu. Sa likuran, hindi niya alam kung kailan lumitaw ang isang manipis at transparent na hadlang. Eksaktong nauntog si Dong Fang Jiao sa kakaibang transparent na hadlang. Kailan pa lumitaw ang hadlang? Nagtaka si Lin Moyu. Kanina, malinaw na walang hadlang. Umatras siya ng 2 hakbang, madaling nalagpasan ang hadlang. Pagkatapos, humakbang siya pasulong, madali ring nakapasok sa hadlang. Ang hadlang ay walang epekto sa kanya. Ngunit si Dong Fang Jiao, kahit anong gawin niya, hindi siya makalagpas. Naisip ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang. Ang pagkakaiba sa kanilang dalawa ay ang setro ng muling pagsilang. Nang ibigay niya ang setro ng muling pagsilang kay Dong Fang Jiao, hindi rin ito mahawakan ni Dong Fang Jiao. Para kay Dong Fang Jiao, ang setro ng muling pagsilang ay parang isang ilusyon, hindi mahahawakan. Nakikita, ngunit hindi mahahawakan, parang isang multo. Sinubukan pa ng ilang beses. Bumantong hininga si Dong Fang Jiao. Kung hindi, ikaw na lang ang pumasok. Dito na lang ako sa labas maghihintay. Hindi nag-alinlangan si Lin Moyu. Nagpatawag siya ng isang grupo ng lehiyon ng mga patay para protektahan si Dong Fang Jiao, pagkatapos ay siya mismo ang pumasok. Maayos siyang nakalagpas sa hadlang, tumawid sa tulay, at nakarating sa harap ng malaking pintuan ng mansyon. Nang makita ang pintuan ng mansyon, huminto si Lin Moyu. Sa pintuan, may nakaukit na larawan ng isang setro. Ang anyo ng setro ay kaparehong-kapareho ng setro ng muling pagsilang. Mas eksakto, ang katawan ng setro ay magkapareho. Ang setro ng muling pagsilang sa pintuan ay may dagdag na hexagonal na bato. Alam ni Lin Moyu, ito ang puso ng buhay na kulang sa setro ng muling pagsilang. Kapag nakuha ang puso ng buhay, magiging kumpleto ang setro ng muling pagsilang. Marahan niyang itinulak ang pintuan. Kusang bumukas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Lin Moyu. Pagkapasok niya, kusang samarado ang pintuan ng mansyon. Ang loob ng mansyon ay napakasimple. Mayroon lamang isang maliit na hardin, kahit isang silid ay wala. Ngunit ngayon, walang mga bulaklak, damo lamang. Sa gitna ng hardin, may isang rebulto. Sa kamay ng rebulto, tila may hawak itong isang bagay. Tiningnan ni Lin Moyu ang hardin ng ilang beses. Walang kakaiba. Sa wakas, lumapit siya sa harap ng rebulto. Ito ay rebulto ng isang babae, napakaganda ng pagkakagawa, parang buhay. Mula sa rebulto, makikita na napakaganda ng babae. Wala siyang makitang anuman. Kahit ang teknik sa pagmamanman ay walang reaksyon. Sa mundong ito, ang teknik sa pagmamanman ay kahit papaano ay magbibigay ng tugon, kahit isang pangalan lamang. Ang mga bagay na kahit ang teknik sa pagmamanman ay walang reaksyon ay hindi marami. Sapat na ito para patunayan na may kakaiba sa rebultong ito. Sinuri ni Lin Moyu. Sa wakas, napunta ang kanyang tingin sa posisyon ng kamay ng rebulto na may hawak na bagay. Kinuha ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang at inilagay ito roon. Ang setro ng muling pagsilang na hindi mahawakan ni Dong Fang Jiao ay tahimik na nahulog sa kamay ng rebulto. Nagliyab sa maningning na liwanag ang setro ng muling pagsilang. Ang buong rebulto ay naglabas ng kumikinang na liwanag. Tahimik na umatras si Lin Moyu ng 2 hakbang. Bagaman wala siyang nararamdamang banta, nanatili siyang mataas ang alerto. Sa gitna ng maningning na liwanag, ang rebulto ay naging isang babae. Ang anyo ay hindi naiiba sa babaeng tao. Isang babaeng maganda, banal na mahirap ilarawan sa salita. Ang kanyang kagandahan ay napaka-espesyal, marangal, banal, na para bang hindi siya kabilang sa mundong ito. Hawak ng babae ang setro ng muling pagsilang. Mahinahon ang kanyang mga mata, malambing ang kanyang boses. Kumusta, tao? Nagtanong si Lin Moyu, maaari ko po bang malaman kung sino kayo?
Mahinang sumagot ang babae, ako, ay dating Diyos ng buhay. Nanigas ang buong katawan ni Lin Moyu. Isang panginginig ang damaloy mula sa talampakan niya. Marami siyang hula tungkol sa setro ng muling pagsilang. Ang pinakamalaking posibilidad ay isa itong sandata na antas mitolohiya. Tutal, ang setro ng monarko na hawak niya ay isang sandata na antas mitolohiya. Paanong may isip niya na makakaharap siya ng isang Diyos? Teka, narinig ni Lin Moyu ang ibang kahulugan sa kanyang mga salita. Sinabi niyang, dating, sa magagandang mata ng Diyos ng buhay, lumitaw ang kaunting kalungkutan. Agad na naramdaman ni Lin Moyu ang malalim na kalungkutan sa kanyang puso. Kusang umikot ang bato ng teritoryo. Ang pamatay na aura sa loob nito ay sumugod palabas, niyugyog ang espiritu ni Lin Moyu, na nagpabalik sa kanya sa katinuan. Biglang natakot si Lin Moyu. Hindi pa nagsasalita ang kaharap, hindi pa kumikilos, nagpakita lamang ng kaunting emosyon, na apektuhan na. Siya, ganito ba kitakat ang mga Diyos? Medyo nahiya ang Diyos ng buhay. Paumanhin, hindi ko napigilan ang aking emosyon sandali. Dahan-dahan siyang lumakad, pumunta sa isang lugar na dapat sana ay taniman ng mga bulaklak. Iwinagayway niya ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay. Malaking bilang ng mga bulaklak ang sabay-sabay na sumibol mula sa lupa, mabilis na lumaki at namukadkad. Pagkatapos, pumunta siya sa ibang mga lugar at ginawa ang katulad. Hindi nagtagal, ang hardin ay napuno ng mga bulaklak, ang halimuyak ay kumalat sa lahat ng dako. Ang buong hardin ay napuno ng kulay. Natulala si Lin Moyu. Ito ba ang kakayahan ng mga Diyos? Hindi kayang kontrolin ng Diyos ng buhay ang buhay? Magalang na lumapit ang babae sa harap ni Lin Moyu. Matagal na akong hindi nakakakita ng ganitong tanawin. Marahil ito na ang huling beses na makikita ko ito. Tao, alam mo ba? Ang mundo sa labas pala, hindi tinatawag na mundo ng pagkabulok. Sabi ni Lin Moyu, sa mga talaan ng aming lahi ng tao, ito ay dahil sa isang malaking digmaan, isang napakatakot na kakayahan, kaya ito naging mundo ng pagkabulok. Bamantong hininga ang Diyos ng buhay. Ang gumamit ng kakayahang iyon, ay isa ring Diyos. Sinira niya ang aking mundo, ginawa niyang lugar ng kamatayan ang aking mundo. Pinatay niya ang mga tao ng tatlong lahi, pinatay niya ako, kasabay nito, nagpakamatay din siya. Ang kapangyarihan ng Diyos na iyon, pinatay niya ang lahat ng nilalang mula sa tatlong lahi, pinatay niya pati ako, at kasabay nito ay nagpakamatay din siya. Bagaman ang kakayahang ito ay napakalakas, ang kapalit ay napakalaki. Narinig ito ni Lin Moyu at nanindig ang kanyang balahibo. Hindi ba't ito ang dakilang digmaan ng tatlong lahi? Bakit may kinalaman pa ang mga Diyos? At gumamit pa ng kakayahang sabay na pagkawasak? Ang kakayahang ito ay kayang pumatay pati ng Diyos, tunay na nakakatakot. Nag-isip si Lin Moyu sandali, at sa huli ay itinanong ang tanong na matagal na niyang gustong malaman. Kagalang-galang na Diyosa ng buhay, maaari ko bang itanong, anong uri ng pag-iral ang mga Diyos? Tumawa ng mahina ang Diyosa ng buhay. Munting bata mula sa lahi ng tao, ang mga lihim ng mga Diyos ay hindi maaaring sabihin. Sa hinaharap, unti-unti mong malalaman. Malinaw na hindi niya sinagot ang tanong ni Lin Moyu. Hindi sumuko si Lin Moyu at nagpatuloy sa pagtatanong, ang mga Diyos at ang mga ekspertong antas Diyos ng aming lahi ng tao, sino ang mas malakas? Bahagyang ngumiti ang Diyosa ng buhay, tila nahanap na interesante ang tanong ni Lin Moyu. Ang antas Diyos ng lahi ng tao, ang hari ng demonyo ng kalaliman, ang hari ng dragon ng lahi ng dragon, ay kaparehong antas ng aming mga Diyos. Tungkol naman sa kung sino ang mas malakas, depende iyon kung sino ang mas nakausad sa antas na ito. Ang sagot na ito ay hindi gaanong naiiba sa sinabi ni Meng Anwa noon. Sa huli, ang lakas o hina ay nakasalalay sa sarili. Nag-isip si Lin Moyu, kung ganoon, ang mga Diyos ay hindi kasing lakas ng inaakala. Kayo po? Nagpatuloy si Lin Moyu sa pangalawang tanong. Muling ngumiti ang Diyosa ng buhay. Hindi maitatanggi ni Lin Moyu na napakaganda ng kanyang ngiti, tunay na kagandahang hindi makamundo, napaka-perpekto. Hindi siya mukhang isang ordinaryong babae mula sa lahi ng tao, may pakiramdam na hindi siya totoo. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad patungo sa hardin. Sa pagkakataong ito, sumunod si Lin Moyu. Wala siyang maramdamang anumang masamang hangarin mula sa kanya. Marahang iwinagayway ng Diyosa ng buhay ang kanyang kamay. Sunod-sunod na mga talulot ng bulaklak ang lumipad, nagsalitan sa pag-akyat at pagbaba, bumubuo ng mga hagdan.
Ang mga antas Diyos ng inyong lahi ng tao ay parang mga hagdang ito. Sa bawat hakbang pasulong, lalo silang lumalakas. May kasabihang isang hakbang patungong langit. Ang pagkakaiba ng isang antas ay pagkakaiba ng langit at lupa. Kaming mga Diyos ay nahahati sa tatlong antas, mababa, gitna, at mataas. Ako ay isang mataas na antas na Diyos, halos katumbas ng isang ekspertong antas Diyos na nasa level 77 ng inyong lahi ng tao. Ang tatlo kinameng-anuan ay mga ekspertong antas Diyos na nasa level 75, itinuturing ng nasa tuktok ng lahi ng tao. Kahit na magsama pa ang tatlo kinameng-anuan, malamang ay hindi nila matatalo ang Diyosa ng buhay. Sa level 77, kahit isang level lang ang agwat sa antas Diyos ay napakalaki na ng pagkakaiba. Mahirap isipin kung gaano kalupit ang sinaunang digmaan noon, kahit ang isang Diyos na kasing lakas ng Diyosa ng buhay ay napatay. Muling iwinagayway ng Diyosa ng buhay ang kanyang kamay. Isang malaking bilang ng mga talulot ang lumipad at bumuo ng isang larawan. Isang bahagi ng mga talulot ang bumuo ng mga demonyo, isang bahagi ang bumuo ng lahi ng dragon, at mayroon ding lahi ng tao. Maliban sa tatlong lahi, mayroon ding ilang mga Diyos. Isa sa kanila ang Diyosa ng buhay na nasa harapan niya. Ginamit ng Diyosa ng buhay ang mga talulot upang ilarawan ang sitwasyon ng labanan kay Lin Moyo. Ang digmaan noon ay tunay na napakalupit, halos gumuho na ang mundo. Sa pagitan ng tatlong lahi at ng mga Diyos, isang malaking digmaan ang naganap. Sinabi ng Diyosa ng buhay, ang sinaunang digmaan noon ay nagsimula dahil dito. Itinaas ng Diyosa ng buhay ang setro ng muling pagsilang sa kanyang kamay. Nagulat si Lin Moyo. Iyon pala ay dahil sa setro ng muling pagsilang? Anong mahika mayroon ng isang maliit na setro na ito para magdulot ng ganoong kaguluhan? Sinabi ng Diyosa ng buhay, nang sumiklab ang digmaan, hindi pa ako ang Diyosa ng buhay. Nakuha ko lamang ang setro ng muling pagsilang sa kalaunan kaya ako naging Diyosa ng buhay. Habang nagsasalita ang Diyosa ng buhay, ang kanyang magagandang mata ay sumulyap. Noon lamang biglang naunawaan ni Lin Moyo ang gamit ng setro ng muling pagsilang. Ito ay isang bagay na maaaring gumawa sa isang tao na maging Diyosa ng buhay. Ang halaga ng kayamanang ito ay mas mataas pa kaysa sa mga sandatang antas maalamat, hindi masukat ang halaga. Hindi katakatakang humantong ito sa malaking digmaan. Sabi ni Lin Moyo, ang mga Diyos na makakakuha ng setro ng muling pagsilang ay maaaring maging Diyosa ng buhay. Ngunit kung ang aming lahi ng tao ang makakakuha nito, ano ang magiging epekto? Ngumiti ang Diyosa ng buhay at sinabi, malaki ang epekto nito sa lahi ng tao. Maaaring maunawaan ng lahi ng tao ang enerhiya sa loob ng setro, at magkakaroon ng pagkakataong maging isang super god. Dahan-daang ikinwento ng Diyosa ng buhay ang sanhi at bunga ng sinaunang digmaan. Ang kanyang boses ay hindi mabilis, hindi mabagal, napaka-elegante. Maingat na nakinig si Lin Moyo at sa isang pakinggan lang ay lubos niyang naunawaan. Ang sinaunang digmaan ay dulot lahat ng isang maliit na setro ng muling pagsilang. Ang dating Diyosa ng buhay ay biglang pumanaw, iniwan ang setro ng muling pagsilang. Para sa mga Diyos, ang pagkakaroon ng setro ng muling pagsilang ay nangangahulugang matatanggap nila ang mana ng Diyosa ng buhay, at sa gayon ay magiging susunod na Diyosa ng buhay. Sa mundo ng mga Diyos, mayroon ding mga antas. Ang Diyosa ng buhay ay kabilang sa mataas na antas na mga Diyos, katumbas ng ekspertong antas Diyos na nasa level 77 ng lahi ng tao. Ngunit kung ang lahi ng tao ang makakakuha ng setro ng muling pagsilang, malaki ang posibilidad na sa pamamagitan ng mana sa loob nito, sila ay magiging isang ekspertong super god, o kahit kalahating super god. Ganito rin sa mga demonyo, maaari silang maging emperador ng demonyo. Ang lahi ng dragon ay maaari ring gamitin ito upang mapataas ang antas ng kanilang dugo, Huyetmok, bumalik sa kanilang pinagmulan, at maging emperador ng dragon. Ang mundong ito ay dating tinatawag na mundo ng pagkabulok, ngunit bago maganap ang digmaan, ito ang mundo ng Diyosa ng buhay, tinatawag na mundo ng muling pagsilang, isang mundo kung saan nililikha ang buhay. Sa gitna ng malaking digmaan, ang setro ng muling pagsilang ay nakuha ng Diyosa ng buhay na nasa harapan niya ngayon. Sa sandaling iyon, isang ibang Diyos ang gumamit ng isang ipinagbabawal na kakayahan, na ang kapalit ay ang sarili niyang buhay, upang ibaon ang buong mundo ng muling pagsilang. Ang mundo ng muling pagsilang na puno ng buhay ay naging mundo ng pagkabulok tulad ng ngayon. Ang Diyosa ng buhay ay katatapos lamang tumanggap ng mana ng kanyang posisyon bilang Diyos, hindi pa niya nagagamit ang anumang kapangyarihan ng Diyos nang sumapit ang sakuna.
Nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng setro ng muling pagsilang upang lumikha ng isang sinag ng pag-asa para sa buong mundo. Siya ay bumagsak. Ang setro ng muling pagsilang ay nahati, isang bahagi ay nawala o naging isang bagay na hindi tiyak, posibleng ang kidlat ng muling pagsilang, o, habang ang natitira ay ang ubod ng buhay na hindi na alam ang kinaroroonan. Bago siya mamatay, isinanib niya ang kanyang huling kalooban sa lihim na lupain ng muling pagsilang, at ang susi upang buksan ito ay ang setro ng muling pagsilang. Ang Diyosa ng buhay na nasa harapan niya ay ang huling kalooban lamang niya, hindi maituturing na isang kaluluwa. Matapos marinig ang buong kwento, hindi napigilan ni Lin Moyu ang mapabuntong hininga. Hindi ko inaasahang ganito pala ang dahilan. Kayo rin po ay hindi alam kung nasaan ang ubod ng buhay, tanong ni Lin Moyu. Pinawi ng Diyosa ng buhay ang mga talulot. Hindi ko alam. Kung may kapalaran ka, maaaring makita mo ito. Salamat sa pagdala mo ng setro ng muling pagsilang dito, para makita ko muli ang mga bulaklak at halaman, at maamoy muli ang halimuyak ng mga bulaklak. Sige, nasabi ko na ang mga dapat sabihin. Ang oras ko ay unti-unti nang nauubos. Bilang panghuli, bibigyan kita ng regalo. Pagkasabi nito, nagliwanag ng husto ang katawan ng Diyosa ng buhay. Ang setro ng muling pagsilang ay bumalik sa kamay ni Lin Moyu. Kasabay nito, sa setro ng muling pagsilang ay nagkaroon ng isang peking ubod ng buhay. Kaibigang mula sa lahi ng tao, ito ang huling lakas na aking tinipon upang lumikha ng isang peking ubod ng buhay. Gamitin mo ito ng mabuti. Mayroon kang 3 pagkakataong gamitin ang kapangyarihang antas Diyos, katumbas ng kapangyarihan ng nasa level 9 ng inyong lahi ng tao. Umalingaw-ngaw ang boses sa kanyang tainga. Ito ang Regalong sinabi ng Diyosa ng buhay. Tanong ni Lin Moyu, naaalala ko na mahirap mamatay ang mga Diyos. May pagkakataon pa po ba kayong mabuhay muli? Kapag naging super god ka na, malalaman mo kung may pagkakataon o wala. Ang boses ng Diyosa ng buhay ay unti-unting hamina, hanggang sa tuluyang maglaho. Peking setro ng muling pagsilang, nagtataglay ng 3 pagkakataong gumamit ng atake. Habang nagpapaliwanag ang Diyosa ng buhay, malalim na naramdaman ni Lin Moyu ang kanyang kalungkutan. Sa sandaling iyon, ang kalungkutan niya ay hindi dahil sa sarili niyang kamatayan, kundi dahil sa pagkamatay ng napakaraming nilalang. Ang buong mundo ng muling pagsilang ay naging mundo ng pagkabulok. Ang kalungkutang ito ay nagmula sa puso. Naramdaman ni Lin Moyu na tama ang kanyang pakiramdam, ito ay isang mabait na Diyos. Kung magkakaroon ng pagkakataon, marahil ay pag-iisipan niyang buhayin siya muli. Itinago ni Lin Moyu ang setro ng muling pagsilang. Siya na ngayon ang may-ari nito. Kailangan lang niyang mahanap ang tunay na ubod ng buhay upang maibalik ito sa dati nitong kalagayan. Ang estatwa ay naglaho. Ang mga bulaklak ay nalanta. Ang mansyon ay naging mapanglo sa malamig na hangin. Si Dongfang Zhao, na nasa labas ng harang, ay natuklasan na ang harang na pumipigil sa kanya ay nawala na. Ang mansyon ay nawala rin sa kanyang paningin. Si Lin Moyu ay nakatayo roon, malalim ang iniisip. Mabilis siyang tumakbo palapit. Anong nangyari? Umiling si Lin Moyu nang hindi nagsasalita. Wala, may mga bagay lang akong naunawaan. Si Dongfang Zhao ay matalino, hindi na siya nagtanong pa. Kung gustong sabihin ni Lin Moyu, kusa niya itong sasabihin. Kung ayaw niyang sabihin, bakit pa magtatanong? Isang lagusan ang lumitaw sa harapan nila. Nakatayo malapit sa lagusan, mararamdaman nila ang kakaibang aura ng mundo ng pagkabulok. Hindi napigilan ni Lin Moyu ang mapabuntong hininga. Ang isang napakagandang mundo ng muling pagsilang ay naging ganito. Hindi niya talaga alam kung ano ang iniisip ng Diyos na gumamit ng ipinagbabawal na kakayahan na iyon. Si Lin Moyu ay hindi isang Diyos, wala siyang paraan upang maunawaan ang pag-iisip ng isang Diyos. Tara na, pinabalik niya ang leyo ng mga patay at umalis siya sa lihim na lupain kasama si Dongfang Zhao. Umalingaw-ngaw ang mga ungol sa kanyang tainga. Isang nakakatakot na puwersa ang dumating mula sa lahat ng direksyon, na tila gustong durugin sila. Isang napakalaking buntot ang hamampas ng malakas sa katawan ni Lin Moyu. Ang bal-araw ng buto ay nagliwanag ng husto, hinarang ang buntot, ngunit kasabay nito ay nabasag din ang bal-araw ng buto. Pagkatapos, isang palad ang dumagan, malakas na tumama kay Lin Moyu. Hindi natinag si Lin Moyu, ang lahat ng pinsala ay nailipat sa katawan ng leyo ng mga patay. Isang malaking bato ang bumulusok pababa, tumama kay Dongfang Zhao. Ang bal-araw ng buto, na marahil ay muling inilagay ni LMY, ay nabasag din ng bato. Isa pang dambuhalang kuko ang sumugod pababa kay Dongfang Zhao.
Sa wakas ay natauhan si Lin Moyu mula sa pagkalito pagkatapos ng paglipat. Nang walang pag-aalinlangan, agad niyang nilagyan ng bal-araw ng buto si Dong Fangjiao. Siya ay tinamaan ng 2 beses at walang nangyari, ngunit hindi kakayanin ni Dong Fangjiao. Kung tatamaan pa siya ng isa pa, malamang ay mamamatay siya. Ang bal-araw ng buto ay kumilos sa tamang oras, tinulungan si Dong Fangjiao na masangga ang isang nakamamatay na atake. Ang lehiyon ng mga patay ay lumitaw din, makapal na mga kalansay ang pumalibot at nagprotekta sa kanilang dalawa. Ngayon lamang nasuri ni Lin Moyu ang paligid. Nasa gitna sila ng isang lambak, thanglang, napapaligiran ng 6 na matatiyog na tuktok ng bundok na parang mga espada. Nang makita ang anyo ng lupa, nagulat si Lin Moyu. Ang sentrong rehiyon. Ayon sa kwento ng Diyosa ng buhay, ang lugar na pinakamatinding pinangyarihan ng pagsabog noon ay ang sentrong rehiyon ng mundo ng pagkabulok. Ang pinakamalaking katangian ng sentrong rehiyon ay ang 6 na bundok nito. Ang 6 na bundok ay konektado sa buong mundo, napakatibay, kahit ang sinaunang digmaan noon ay hindi nagawang wasakin ang mga ito. Ang lugar na napapaligiran ng 6 na bundok ang sentro ng buong mundo. Paano tayo napunta dito? Sa wakas ay natauhan na rin si Dong Fangjiao. Hindi siya pinansin ni Lin Moyu. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naghanap sa paligid at sa huli ay natagpuan ang isang patong ng harang sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Nandoon ba? Nagmamadaling tanong ni Lin Moyu. Sa sandaling ito, isang atake ang dumating, isang dambuhalang buntot ng dragon. Ang nabubulok na buntot ng dragon, sa isang hampas lang, libu-libong kalansay ang tumalsik, pagkatapos ay nahulog na parang ulan. Ang lehiyon ng mga patay ay nagtamo ng mabigat na pinsala. Ang 22 general na necromancer ay walang tigil sa paggagamot. Si Dong Fangjiao ay hindi agad nakakilos. Hinayla siya ni Lin Moyu at itinuro ang harang, at mautal na nagtanong, ay iyan ang labasan, tama? Ang mga atake ay sunod-sunod. Bawat isa ay may dalang napakalakas na kapangyarihan. Ang lehiyon ng mga patay ay winawasak. Kung hindi dahil sa komprehensibong pag-uugnay kung saan ang mga kalansay ang sumasalo ng atake, matagal na silang namatay. Ngayon, maaasahan lamang nila ang walang tigil na paggagamot ng mga general na necromancer upang manatiling buhay. Kahit si Lin Moyu ay hindi pa nakakakita ng ganitong kalaban hanggang ngayon. Nang marinig ang yutal na tanong ni Lin Moyu, kinumpirma ni Dong Fangjiao ang kanyang alaala. Tama, ang harang na iyon ay may simbolo ng aming pamilya. Sigurado ka bang ang daan palabas ng mundo ng pagkabulok ay naroon, tama? Patuloy na tanong ni Lin Moyu, kinukumpirma sa huling pagkakataon. Sa kanyang paningin, mahigit kalahati ng mga kalansay ang tinangay paakyat sa hangin, mukhang madudurog na. Ang liwanag ng paggagamot sa kanilang katawan ay walang tigil sa pagkislap. Sumulyap si Dong Fangjiao sa kasalukuyang sitwasyon, maingat na ikinumpara at nag-isip, at sa huli ay nagdesisyon. Tama, iyon nga ang lugar. Tera, walang dagdag na sinabi si Lin Moyu. Hinawakan niya si Dong Fangjiao, ang mga pakpak ng kidlat ay bamuka, lumipad patungo sa harang. Sa isang iglap, ang bilis niya ay umabot sa sukdulan, kasing bilis ng kidlat. Ang distansyang ilang daang metro ay narating niya sa wala pang kalahating segundo. Ang lehiyon ng mga patay na kapapabalik lang ay muling ipinatawag, Trayuhoy, sa isang iglap ay lumitaw muli sa tabi niya, pumalibot sa kanya. Sa kalahating segundong iyon, sa wakas ay nakilala ni Lin Moyu ang pagkakakilanlan ng umaatake. Hindi lamang isa, kundi marami. Isa sa kanila ay isang halimaw na nabubulok na bangkay ng dragon. Mayroon itong buntot ng dragon na daan-daang metro ang haba. Ang katawan nito ay wala sa lupa kundi nasa tuktok ng bundok. Sa bawat pag-atake, ang buntot ay bumabasag sa kalawakan at direktang bumabagsak. Kaya naman sa tuwing umaatake, buntot lang ng dragon ang nakikita, hindi ang katawan. Ang isa pang halimaw ay may anyong parang demonyo. May pakpak ito sa likod, ngunit nasa isang panig lamang, at bulok na hanggang buto na lamang ang natira. Ang mga kamay nito ay walang tigil sa pag-atake sa lehiyon ng mga patay, at kasabay nito ay nakaka-atake rin ito sa pamamagitan ng kalawakan, umaatake sa lehiyon ng mga patay mula sa distansyang daan-daang metro. Hindi matansya ni Lin Moyu ang level ng dalawang ito, ngunit makukumpirma niyang hindi bababa sa level 80 ang mga ito. Pagdating sa tarangkahan ng harang, natakot si Lin Moyu. Mula sa 6 na tuktok ng bundok, unti-unting tumataas ang mga nakakatakot na aura. Isang pares ng mapupulang mata ang nagliwanag mula sa tuktok ng bundok. Sa sumunod na segundo, isang itim na anino ang lumipad sa ibabaw ng tuktok ng bundok.
Nagbago ang ekspresyon ni Lin Moyo. Iniunat niya ang kamay at itinulak ang harang. Ang kanyang katawan ay unti-unting pumasok sa loob ng harang. Hindi siya tinanggihan ng harang, nakadaan siya.